Naku, Iha, bakit ka nakapula? Bawal magpula kapag pupunta ka ng patay. Ay, hindi ako aware na naniniwala pala kayo sa mga pamahiin. Nakakaloka naman kayo, tita. Hindi totoo yung mga pamahiin na yan. Nagpapaniwala naman kayo sa mga ganyan. Siya, tita. Dito muna ako, ha. Titignan ko muna yung kaibigan ko. Alam mo bang bawal na mag-picture sa harapan ng patay? Nakakagulat naman po kayo, tita. Saka, ano? Uso pa po ba yung pagbawal sa mga ganyan-ganyan? Umupo ka na lang doon. Ang dami mo na nilalabag na pamahiin. Nakakaloka yung nanay mo, Bessie. Masyadong nagpapaniwala sa mga pamahiin na yan. Hindi naman yan totoo eh. Nakakaloka siya. Ay nako, mas mabuting manood na lang ako ng zombie board dito sa Loklok. Mas nakakatakot pa to kaysa dyan sa sinasabi ng nanay mong pamahiin. Hoy! Ay, bilat! Ano yung nasa bulsa mo? Talagang makulit ka talagang bata ka, no? Bawal umuwi ng pagkain galing sa patay. Ay tita, ang kulit nyo ah. Nakakaloka talaga kayo. Ilang beses ko bang sabihin sa inyo na hindi totoo yung mga pamahiin na yan? Tsaka isa pa, 2025 na po. Hindi na uso yung mga ganyang klaseng pamahiin. Ay siya tita, mauna na po ako. Uuwi na po ako. Pasaway ka! Mag-iingat ka. Huwag ka sana ng sundan. O siya tita, uwi na po ako. Bye! Katanda-tandang tao, naniniwala pa rin sa pamahiin. Sarap! Ay, awa! Ano yun? Sino ka? Sino ka? Hindi ako natatakot sa'yo, ah. Magpakilala ka sa akin, sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Halika, ihahatid na kita. Isang lola na 85 anyos binuhusan daw ng kaning baboy ng kanyang sariling anak. Okay, wala muna tayong nakakatawa or nakaka-good vibes na content ngayon dahil ang video mapapanood nyo po ngayon ay nakakalungkot marinig, malaman. Gusto ko i-share sa inyo yung nakita ko dito sa feed ko dito sa Facebook. Gagawan ko lang siya ng video. I-share ko kumbaga sa inyo. So ayun nga, may nakita akong post dito sa Facebook na isang lola daw na 85 anyos binuhusan daw ng kaning baboy ng kanyang sariling anak. Grabe. Kung totoo nga yun mga mima ko, grabe naman yung anak na yun. Na kaya niyang gawin yun sa sarili niyang ina? Sa sarili niyang magulang? Mga mima, sinasabi ko sa inyo ah. Ang magulang, sila yung nag-alaga, nag-aruga, naghirap sa atin nung tayo ay mga musmus pa lamang. Maraming sakripisyo ang kanilang ginawa para lang mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya nararapat lamang po na alagaan at mahalin natin ang ating mga magulang, lalong-lalo na po sa kanilang pagtanda dahil hindi habang buhay kasama natin ang ating mga magulang. Bilang respeto na rin sa ating mga magulang at pagtanaw na utang na loob sa paghihirap na kanilang dinanas ng para lang po sa atin. Hindi ko rin talaga lubos maisip yung mga ibang tao ngayon na hindi sila marunong magpasalamat at magtanaw ng utang na loob sa magulang nila. May iba pa nga na sinasaktan ang kanilang mga magulang lalong-lalo na kapag sila ay matatanda na. At ang masakla pa doon, pinapalayas pa.
Ayon sa nag-post nito mga mima ko, ay sariling anak daw ni Lola ang gumawa sa kanya nito. Kitang-kita sa mga larawang ipinost sa social media ang kawawang sitwasyon ni Lola. Alam niyo mga mima, makalola talaga akong tao. Kaya nung makita ko yung post na to, yung mismong picture ni Lola, masyado ako nasaktan mima. Sobrang sakit talagang makita to para sa akin. Kung makikita niyo mga mima, basang-basa yung damit ni Lola at punong-puno pa ito ng kaning baboy. Kaya namang bakas ang kanyang lungkot sa kanyang mga mata. Ayon sa nabasa ko, ginawa daw ito ng anak ni Lola dahil sa hindi daw ito nagbigay umano ng pera si Lola sa kanyang anak. Kilala daw na mainitin at basagulero yung anak ni Lola, kaya walang tumulong sa kay Lola dahil natatakot daw sila na madamay pa. Pinost lang ng isang netizens yung picture ni Lola para daw makahingi ng tulong online. Kayo mga mima, ano ang inyong maiko-comment sa ginawa ng anak ni Lola sa kanya? O ito anak ha, kumain ka muna. Para may laman naman yung tiyan mo bago ka pumasok ng school. Eto. Thank you, ma. I love you po. I love you too, anak. O sige na, kain ka na. Ma, nakakamiss si ate, no? Dati, kasama lang natin siyang kumakain dito. Kaya nga anak eh. Miss na miss ko na rin yung ate mo. Ay, teka, sandali anak. Tawagan natin yung ate mo ngayon. O sige na, kumain ka muna dyan ha. Tawagan ko muna yung ate mo. O hello anak! Kamusta ka na dyan sa Manila? Eto ma, malapit na po akong gumraduate. Ay, Diyos ko, sa wakas naman anak! Alam mo, miss na miss ka na namin ng kapatid mo. Ay ma, excited na rin talaga akong umuwi dyan. Miss na miss ko na rin kasi kayo niya bunso. Ay naku anak, itong kapatid. Mama, hinayata yung signal mo, ma. Ay, nag-end call. Ano ba naman to? Ang hina naman ng internet nila, mama. Oh, hi, anak. Ano, ma? Naipakabit niyo na po ba? Ay, oo naman, anak. Naipakabit ko na yung sinasabi mong Vida Fiber. Ay, naku, anak. Naging okay na rin yung internet namin dito. Ay, naku, ma. Buti naman at nag-switch na kayo sa Vida Fiber internet. Para hindi na putol-putol yung pag-uusap natin, no? Oo nga anak, sobrang lakas na nga ng signal namin dito. Malakas talaga ang internet ng Vida Fiber at sa halagang 888 pesos, makakakonect na yung S-Gadget. And up to 75 Mbps pa. Meron yung set of fees apply. Pero ma'am, di ba, bongga? Ay naku, napakasulit naman pala talaga nitong anak. Sa wakas, makakapanood na ako dito ng K-drama. Ano si Mama? Letter A? Teka, bakit letter yung napunta sa akin? Di pa dapat number lang? Mapapasok na po ako sa school. O anak, ano yung nasa lieg mo? New fashion po ito, ma. Opo. Eh, ano namang number ang nakuha mo, anak? Number 5 po, ma. Ah, number 5? Ay, sige, okay na rin yan. Wow! Bes? Ay, Bes, nandiyan ka pala. Busy ah. Ano yung pinapanood mo? Nanonood kasi ako ng The Manipulated dito sa cellphone ko. Saan ka nanonood? Sa Look ako nanonood ng mga movie kasi marami kang pwedeng mapanood dun ng mga movies. Tapos, libre mo lang din siyang mapapanood. Ay nga pala, Bes, tignan mo. Number 8 yung nakuha ko. Ay, wow, taas naman. Correct. Eh, ikaw pala. Ano number yung nakuha mo? Number 5. Okay na rin yun, Bes, kasi meron. Pero bakit parang nakatago? Alisin mo kaya yung nasa lieg mo, Besh. Patingin na ako. Ay, teka lang, Bes. Ipapakita ko rin naman to sa'yo, eh. Pero, mamaya na lang. Ay, sus?
Pwede rin naman ngayon eh. Patingin nga ako. Uy, teka lang. Ito naman eh, ang kulit mo naman eh. Sabi ko, mamaya na. Tsaka, tayo na kaya, pumasok na tayo. Oh, anong oras na rin kasi eh. Baka malate pa tayo. Halika na, sumabay ka na sa akin. Hoy! Ay, awa! Ay, pasensya ka na ha. Kuya, guys naman. Nakakagulat naman po kayo. Nga pala, saan ka pupunta? Saan ka po ba? Eh, di papasok ng school. Sandali, huwag ka munang dumiretso sa room nyo dahil lahat ng estudyante pinapapunta sa gym. Kaya ikaw, pupunta ka na rin doon para matingnan na rin kung anong number ba ang nakuha mo. Sige po. Sa susunod po huwag naman kayong manggulat. Nakakaloka kayo. Huwag ka kasing kapi ng kapi. Guys, dito daw pumunta yung nakakuha ng number 4. Guys, kung sino po yung nakakuha ng number 8, dito daw po kayo pumila. Uy, grabe no? May nakakuha daw pala din dito. Kaya nga eh. Sino kaya yun?